Ang pamahalaan ng Pilipinas ay kamakailan lamang nagpasa ng bagong batas na nagdulot ng magandang balita para sa mga senior citizens ng bansa. Sa ilalim ng batas na ito, nakatakdang makatanggap ang mga senior citizens ng malaking pagtaas sa kanilang buwanang pensyon, partikular ang 6,000 na allowance bawat buwan na layuning tugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pananalapi. Ang bagong batas na ito ay bahagi ng mga pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang kalagayan ng mga nakatatanda. Marami sa kanila ang nahaharap sa mga pagsubok sa pananalapi dulot ng limitadong pinagkukunang yaman. Ang bagong sistema ng pensyon ay inaasahang magiging malaking pagbabago para sa maraming senior citizens upang mabigyan sila ng higit na kalayaan at seguridad sa pinansyal habang sila ay tumatanda. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nakatatanda sa bansa, ang hakbang na ito ng pamahalaan na maglaan ng mas mataas na pensyon ay hindi lamang napapanahon kundi kinakailangan din. Layunin ng batas na ito na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga senior citizens, partikular ang mga nakatira sa ilalim ng antas ng kahirapan at may limitadong akses sa mga yaman. Bago ang pagtaas ng pensyon, ang buwanang pensyon na ibinibigay sa mga indigent na senior citizens ay 500, isang halaga na hindi sapat upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan, lalo na sa patuloy na pagtaas ng halaga ng gamot, pagkain at iba pang mga serbisyo. Ang 6,000 na pensyon ay isang malaking hakbang pasulong upang kilalanin ang mga hamon sa ekonomiya na kinakaharap ng mga senior citizens at magbigay sa kanila ng mas makatarungang pinansyal na suporta. Sa dagdag na pensyon, mas madali nang matutugunan ng mga senior citizens ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, tulad ng pagbili ng mga gamot, pagbayad sa mga serbisyo ng kalusugan, at pagpapastol ng pagkain at iba pang mga pangangailangan. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng bagong batas ay ang pagtutok nito sa mga indigent na senior citizens na siyang pinakakailangan at pinakamahina. Ang mga individual na ito, na madalas walang matatag na pinagkukunang yaman, ay umaasa sa mga programa at tulong mula sa gobyerno upang makaraos. Ang karagdagang halaga mula sa taas na pensyon ay magbibigay sa mga senior citizens ng mas matatag na pinansyal na kalagayan, kaya mas madali nilang mababayaran ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Ang pagtaas ng pensyon na ito ay magbibigay ng malaking tulong sa pagtulong sa mga senior citizens na magkaroon ng isang mas maayos na pamumuhay at mabawasan ang kanilang mga pinansyal na alalahanin. Bilang bahagi ng programa ng gobyerno para sa proteksyon sa lipunan, inaasahan ng bagong pensyon na ito na magkakaroon ng malaking epekto sa pagpapagaan ng mga hamon ng mga senior citizens sa buong bansa. Ang batas na nagpapataas ng pensyon ay bahagi ng mas malawak na hakbang patungo sa mas komprehensibong sistema ng welfare para sa mga nakatatanda. Ipinapakita nito ang pagkilala ng pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga senior citizens sa bansa at ang pangangailangan ng pangmatagalang solusyon upang matiyak na magkakaroon sila ng sapat na suporta. Bilang karagdagan sa pagtaas ng pensyon, pinalawak din ng gobyerno ang saklaw ng Social Pension Program na nagbibigay daan sa mga senior citizens na makatanggap ng regular na pinansyal na tulong. Ang layunin ng batas na ito ay tiyakin ang mas matatag at siguradong kinabukasan para sa mga nakatatanda upang mabigyan sila ng pakiramdam ng seguridad na ang kanilang mga pinansyal na pangangailangan ay matutugunan sa isang regular na batayan. Para sa maraming Filipino senior citizens, ang pagtaas ng pensyon ay isang matamis na ginhawa matapos ang mga taon ng pakikibaka sa mababang rate ng pensyon. Bago ang pagtaas, marami sa mga senior citizens ang umaasa sa kanilang mga pamilya o sa mga charitable organizations para sa karagdagang suporta. Ito ay madalas na naglalagay ng malaking pasanin sa mga pinagkukunang yaman ng pamilya, partikular na sa mga sambahayan na nahaharap na sa mga pinansyal na hamon. Sa pamamagitan ng pagtaas ng buwanang pensyon, ang gobyerno ay nagbigay ng kinakailangang safety net para sa mga senior citizens upang hindi na sila lubos na umasa sa iba para sa kanilang mga pangangailangan sa pinansyal. Ang hakbang na ito ay nagbibigay kapangyarihan sa mga nakatatanda dahil binibigyan sila ng pinansyal na kalayaan upang mabuhay ng mas komportable at hindi gaanong umaasa sa kanilang mga pamilya. Gayunpaman, ang implementasyon ng bagong batas na ito ay hindi nawawala sa mga hamon. May mga alalahanin patungkol sa tamang distribusyon ng pensyon, lalo na sa mga kanayunan kung saan maaaring limitado ang akses sa mga serbisyong gobyerno. Mahalaga na tiyakin ng gobyerno na ang programa ay makarating sa mga senior citizens na talagang nangangailangan nito at na ang mga pondo ay maipamahagi ng maayos at tapat.
Dagdag pa rito, kinakailangan ng patuloy na pagsisikap upang turuan ang mga senior citizens tungkol sa kung paano mag-apply para sa pensyon, dahil maaaring hindi sila ganap na alam ang mga kinakailangan o proseso. Dapat makipagtulungan ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Social Welfare and Development, (YAGE), sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos at mabilis na distribusyon ng pensyon. Bukod dito, kinakailangan patuloy na tasahin ng gobyerno ang bisa ng bagong sistema ng pensyon upang matiyak na ito ay patuloy na nakatutugon sa mga pangangailangan ng mga senior citizens. Habang lumalaki ang bilang ng mga nakatatanda sa bansa, mahalaga na manatiling sustainable ang sistema ng pensyon at kayang magbigay ng sapat na suporta. Bagaman ang 6,000 na pensyon ay isang malaking hakbang pasulong, may mga aspeto pa rin kailangang pagtuunan upang matiyak na ang lahat ng senior citizens, lalo na ang mga nasa marginalized na komunidad, ay lubos na natutulungan. Habang patuloy na tumataas ang halaga ng mga bilihin, magiging mahalaga na regular na suriin ang rate ng pensyon upang tiyakin na ito ay sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga senior citizens. Ang 6,000 na buwanang pensyon ay magkakaroon din ng positibong epekto sa mas malawak na ekonomiya, partikular sa aspetong ng consumer spending. Sa pagkakaroon ng mas maraming disposable income, magkakaroon ng kakayahan ang mga senior citizens na bumili ng mas maraming mga produkto at serbisyo na magpapalakas sa mga lokal na negosyo at makikinabang sa paglago ng ekonomiya. Ang pagtaas ng kakayahan sa paggastos ay partikular na mahalaga sa konteksto ng isang bansang patuloy na bumangon mula sa epekto ng pandemya ng COVID-19, kung saan maraming negosyo ang nahirapan upang manatili. Habang ginagamit ng mga senior citizens ang kanilang pensyon upang bumili ng mga pangangailangan, nakatutulong sila sa pagsuporta sa mga negosyo at nagpapalago ng ekonomiya. Bukod pa rito, ang pagtaas ng pensyon ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pinansyal na suporta, ito rin ay nagpapakita ng pangako ng gobyerno na tiyakin na ang mga nakatatanda ay tratuhin ng may respeto at dignidad. Ang mga senior citizens ay nag-ambag ng isang buhay na trabaho para sa bansa, at ang pensyon na ito ay isang pagkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon. Ito ay nagsisilbing paalala na pinahahalagahan ng gobyerno ang populasyon ng mga nakatatanda at handa silang mamuhunan sa kanilang kapakanan. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng pagkilala ay mahalaga sa pagpapaunlad ng isang kultura ng respeto at pangangalaga sa mga nakatatanda, na nagpo-promote ng isang mas inklusibong lipunan kung saan hindi tinataboy ang mga senior citizens kundi binibigyan sila ng suporta upang magtagumpay sa kanilang mga huling taon. Ang epekto ng pagtaas ng pensyon ay lalawak din sa kalusugan, kung saan maraming senior citizens ang nahaharap sa mga tumataas na gastusin sa medisina. Sa karagdagang pondo, magkakaroon ng higit na kalayaan ang mga nakatatanda upang magbayad para sa kanilang mga gamot, konsultasyon sa doktor, at iba pang pangangailangan sa kalusugan. Ito ay partikular na mahalaga dahil ang mga nakatatanda ay mas madaling kapitan ng mga chronic na sakit at kondisyong tulad ng hypertension, diabetes, at sakit sa puso. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga senior citizens ng pinansyal na kakayahan upang pangalagaan ang kanilang kalusugan, tinutulungan din ng gobyerno na mabawasan ang pangmatagalang pasanin sa sistema ng kalusugan. Bukod pa rito, ang batas na nagpapataas ng 6,000 na buwanang pensyon ay bahagi ng mas malaking pagsusumikap upang lumikha ng isang mas sustainable at inklusibong sistema ng welfare para sa lahat ng mga Filipino, hindi lamang para sa mga nakatatanda. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang magandang halimbawa para sa mga programang proteksyon sa lipunan na nag-aalok ng mga konkretong benepisyo sa mga mamamayan, ipinapakita ng gobyerno ang intensyon nitong tugunan ang pangangailangan ng iba pang mga vulnerable na grupo tulad ng mga may kapansanan at mga PUK na may mababang kita. Ang hakbang na ito ng gobyerno upang itaas ang pensyon ng mga senior citizens ay nagpapakita ng mas malawak na pangako sa katarungang panlipunan at pagkakapantay-pantay, kung saan ang bawat individual, anuman ang edad o kalagayan, ay may akses sa mga yaman na kailangan upang magtagumpay at mamuhay ng maayos. Ang pagpasa ng batas ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pampulitikang determinasyon at suporta ng publiko sa pagtutulak ng mga pulisiya na makikinabang ang nakararami. Ang mga mambabatas, mga tagapagtaguyod, at ang mga senior citizens mismo ay nagsikap ng matindi upang matiyak na ang pagtaas ng pensyon ay maisakatuparan at ang kanilang mga pagsusumikap ay nagbunga. Ang tagumpay ng batas na ito ay isang patunay sa lakas ng kolektibong pagkilos at nagpapakita kung ano ang maaaring